Hi Kabalab! So I hope and pray na supportahan nyo pa rin yung mga vlogs na inilalabas ko kahit na wala na po ako sa Israel. Hindi ko kasi kayang hindi ipakita sa inyo. Hindi ako makapag-move on sa totoo lang na hindi ko maipakita sa inyo yung mga pinuntahan ko bago ko lisanin ang Holy Land. Kasi napaka-importante and I hope kahit na medyo mahaba ito ay panoorin ninyo kasi meron tayong lesson. Ang mahalaga kasi dyan bukod sa nakasulat ito sa Bible, meron pa siyang lesson learned na pwede nating i-apply sa buhay natin ngayon. So, panoorin niyo po hanggang sa dulo at for sure, magkakaroon ng impact sa inyo itong vlog na ito. Thank you mga ka-vlogs. So this place, mga kapatid, ang isa sa mga nakita natin reason, the only person that could free someone from demon possess is the Lord. Okay? Hindi man tayo na demon possess, but there are something in our life, sabi ko nga, na nakulong tayo. Alam mo kung ano yun? Sin. We are being imprisoned by sin in our life. Diba? Sabi nga ni Apostle, bakit Lord, may mga bagay na ayaw kong gawin pero nagagawa ko? Pero yung mga bagay kung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Sabi niya, it is not me but the sin inside me. My flesh is against me. Diba? Masarap yung bawal. Diba? Ice cream. May mga ganun. Ganun yung reality because our flesh always want to is craving sin. Yan yung sarili natin. That's why the only solution for us to be freed from sin, mga kapatid, in our life is to come to the Lord Jesus Christ. You need to feed your life with the Word of God and indeed to know more about Jesus kasi if you have Jesus in your life, if you have the Holy Spirit in your life, at least hindi man tayo maging perfect, unti-unting lilinisin ng Panginoon yung buhay natin at to the time na hindi man tayo perfect mga kapatid, at least we keep on sinning less and less and less and less by the grace of God. Amen? Amen! So kasi kung hindi yung Panginoon yung nakalagay sa puso mo, natural, makamundo. Nako. Diba? And automatic yan, yung lalabas mga kapatid, hindi ka man na demon possess, pero mali. Magiging patuloy kang magkakasala and patuloy kang matatalo sa mga pagsubok. Kagaya ng dalawang ito, the only solution for them to free from their situation is to meet Jesus, mga kapatid. Kaya I hope in this place, ma-meet mo rin yung Panginoon. No, hindi man tayo demon possess, ma-meet mo siya and malaman mo na siya lang yung talaga makapagpalaya sa'yo sa lahat ng pinagdadaanan. Hindi lang naman kasalanan, baka ikaw ay bilanggo ngayon ng mga vices, di ba? Ng mga maling gawain, ano may name it, mga kapatid. Baka ikaw ngayon ay mahilig ka sa mga sugal. Dati marami akong kilala dito sa Haifa na nalulo, ang laki ng utang sa online sabong, sa ganito mga kapatid, nakakasira na. So, the only person that could free us from that temptation and sin is the Lord. So, you need to fill your heart with the Lord Jesus Christ in order for you to be free. Kasi ang Israel, magiging kasiraan sa atin kung hindi mo mamit yung Panginoon. Sayang. Pero, andito na tayo sa lupang pangako. Kaya, I hope Israel will change us for better and bless tayo ni Lord financially, spiritually, para pag-uwi natin, at least kahit papano, we are changing mga kapatid. Okay? So, hello Kabilabs, nandito na po tayo sa ating third destination and kukunin natin yung mga pagkain natin for lunch. Magla-lunch po muna tayo. Entrance fees. So, nandito po tayo sa Corsi, mga Kabilabs, sa entrance. Corsi National Park. Kasi yung mga bata. So, dito po tayo magla-lunch, mga Kabilabs. Okay, umorder kayo, di ba? Okay. So, may baon po tayong pack lunch. Ayan. So, ito po yung baon namin mga Kabilabs. Yan, yung mga ulam. Ito, anong kakainin mo? Wala kang baon? Hindi. Ano? Ang ganisa pas. Walang ganisa. So, Ano yan? Ba't extra ba yan? Wala na kang iba? O sige. O, kuha kayo ng ganisa. Ikaw, wala kang pagkain din? dahil binili ko na sabi mo ito. Hindi siya pwede may baboy. One eternity later. At yan ang sulok, picturean nyo na yan. Ay, Kabiblabs! Hello po. Welcome po sa aming palasyo. Pasok lang kayo sa aming palasyo. Sana may ice cream, no? Di pa lusaw yan? Di pa. Tagal eh. Pasok. Ay. Magandang gano'n dito mag-photoshoot. Pag kayo kakasal. Welcome to Corsi. So, nandito na po tayo sa entrance ng Corsi. As you can see, parang kahilintulad po siya ng Capernaum Byzantine Church. Here in the waiting, wandering and fading, I know there is something more than this. I think
I am ready for doing some changing. Oh God, there is something more than this. You can have all the world. I wanna Group picture! be a shining light, live a life that shows through the darkness, a fire burning in the night, be a hope Okay na ako doon? Sa group picture? Oo. Tingnan mo, bilis si tatay. Mukhang matagal malayo yun. Kung pupuntahan. for the world so broken, be a friend to the lonely, the joy that he showed me, make the broken things new. Yeah, the only hope for you and I wanna have the heart. Jesus. Masunuri sila, wala na iwan din. Ay, ay, ay. Akit talaga? Kaya talaga pa sa bundok? Yeah. I wanna have the heart of Jesus. Keep my windows open. The Chapel of the Sea of Galilee Lookout. So, ganito pala ka, intense. Adventure po pala. Parang practice to sa Negev namin, Pag nakita nila ako, doon pala, ayoko na! Saan daan ito? Ganda. So, tanghaling tapat po, alas 12, 12:17. Kami po ay nag-hike ng tanghaling tapat. Amazing! Woo! Ang ganda. Ito yung mga gusto ko. Pahirapan. Kasi pag nahirapan ka, ibig sabihin, maganda yung final destination. Ang ganda! So ako po yung nangunguna mga kabilabs. Ako yung nangunguna sa taas. Siyempre. Hi kabilabs! So nandito po tayo sa Byzantine Church. And as usual, tayo yung first honor! So, yung nakita po natin ay lookout po yan ng Sea of Galilee. One eternity later. Hi Minay! Mahilig ka ba sa adventure? Very good. Parang napipilita ka lang. Ang sarap, diba? Ang ganda. Isigaw mo lahat ang stress mo sa buhay. Woo! Ang ganda. Hindi na umakit yung iba, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Somos safe po siya. O yung mga mahilig mangolekta ng bato. Bago tayo umuwi mga kapatid, so sa mga kung first time kayo sumama sa amin, so expect talaga na bago tayo mag-end, sinishare talaga namin yung place, okay? So sayang kasi yung mga lugar, nagpicture na kayo, and umakit na kayo sa bundok, hindi nyo alam yung bundok na yan, baka sabihin nyo, anak ito, bundok ng Arayat na po. Pinatubo. So, ayan, welcome mga kapatid sa Kersey. Okay, ang tawag dati dito sa Bible, Gergesenes. Actually kanina, di ba galing tayo ng boating? Okay, boating. And then, I share to you, doon po yung boating sa kabila. Di ba nagbiyahe tayo? Doon tayo naggaling sa kabila. Kaya yung Tiberias, makikita nyo doon. Di ba, pumunta tayo ng Tabga. The Lord Jesus Christ fed the 5,000. And after that, nung pumunta sila sa boat, there was a story again that Jesus calmed the storm and the wave. Magpahinga sila. So, after ng event, mga kapatid, na nangyari no, nung pinatigil ng Panginoon yung hangin at yung wave, kasama ng mga disciples, dito na sila napadpad. Okay? Doon sila sa kabila. Nangyari yung story. So, one day here, plano rin ng Panginoon. Kasi yung lugar na ito, mga kapatid, actually, hindi ito lugar ng mga Jewish. Tinatawag din ito ng mga Roman area. Kumbaga, parang mga tao dito, hindi sa Jew, kundi mga Gentiles. Kagaya sa atin. Gentiles. In short, mahilig sa baboy. Kaya mga Jewish, hindi sila kumakain ng baboy.
Okay, so tinatawag din ito sa isang part ito ng tinatawag na Decapolis kasi mga Romans, 'di ba? Okay lang sa kanila. Okay? They invade this place and may mga lugar na Jewish, mayroon din mga lugar na Roman and mix na. Okay? So, after na naglayag mga kapatid ng Panginoon sa kanyang mga disciples, na nakapunta sila dito. Actually, mga disciples niya dapat hindi sila pumupunta dito because for them, this place are unclean place kasi hindi nila kalahi. Kasi pag hindi ka nila kalahi, alam mo sa atin, marumi yung paningin nila sa atin. Kasi nga kumakain tayo ng pagkain, hindi na nila kinakain. Ganon, may paningin nila. So, it's a reality. So, sabi dito ng Matthew chapter 8, verse 28, Now, when he had come to the other side, to the country of Gergesenes, sabi niya, this is Gergesenes, or Cursi na ngayon, sabi dito, there meet him two demon-possessed men. So, meron sila nakasalubong mga kapatid, hindi po artista. Okay? Meron sila na-meet na dalawang demon-possessed. May mga tao na po-possessed na nagpapanggap lang. But this kind of spirit, mga kapatid, napakahirap. Two demon-possessed men coming out to the tomb. So, doon mga kapatid, meron kayo nakitang bundok. That is the place of Gergesenes, this area. So, lumabas sila sa tomb, mga kapatid, sa mga libingan. Maybe that is the place where they are hiding. And sabi dyan, exceedingly fierce, so that no one could pass that way. No, nakakatakot talaga. Nakakatakot kaya walang tao na dumadaan dito because they knew that there are two persons here na na-possess ng masamang espiritu. So, amazing mga kapatid. Nung magbagyo sila, pinuntahan sila dito, and Jesus know, hindi alam ng mga disciples ano yung reason, but when visit places, he have a purpose. Okay? And one of his ang pinaka-purpose niya is to meet this person. So, kasi kinakatakutan siya, ibig sabihin wala nang lumalapit sa kanila. Kasi nga, mayroong sumasanib sa kanila ng mga masamang espiritu. Sabi niya, exceedingly fierce, nakakatakot talaga. Mata pa lang ng red coat, nakakatakot na. Ay, mas mo rin yung mga ganito, di ba? Ano mga nakakatakot sa buhay? Yung mga tao, ipis pa lang eh. Takot na tayo, mas more this, alam natin na napapalitaan ito sa lugar. Kaya dyan sa bundok na yan, hindi wala nang lumalapit ng mga tao kasi alam nila na makakasalubong nila and iba yung mukha nila mga kapatid kasi nakalagay dito, fear so that no one could pass that way. Kaya wala nang dumadaan dito. So nagkataon, siguro alam na rin mga disciples, no? And even Jesus, sabi niya, and suddenly, they cried out. No, yung word cried kasi, cried out, sumigaw sila. Okay? Alam mo naman yung mga sinasabi ni Iban, di ba? Hindi ganun. Sabi niya, they cried out, saying, ito yung sinasabi nila, what have we to do with you? So lumapit sila kay Jesus. Kumbaga parang, ano ginagawa mo dito? Ano bang nagawa namin? Parang gano'n. Doon nagsasalita sila. Sabi niya, what have we to do with you? Jesus, sabi niya, you son of God. Mga kapatid, napaka-amazing, no? Kilala nila. Sabi niya, kilala ka agad ng dalawang tao na to. Si Jesus, sabi niya, bakit ka nandito? Jesus, anak ng Diyos. Buti pa yung mga masamang espiritu alam na si Jesus, anak ng Diyos, no? Sabi ko nga, kung naligtas lang si Satanas, naligtas na siya. Buti pa si Satan. Yes, because he believed that Jesus is the Son of God. Tingnan mo dito, ito yung mga masamang espiritu. They believe that Jesus, but syempre, ang salvation hindi binigay sa kanila. Pero kung meron pang naniniwala na Diyos si Jesus, yung mga demonyo mga. Anong sabi niya? Have you come here to torment us before the time? So, andito ka ba para parusahan kami bago pa yung takdang panahon? Because they know. Alam niyo po ba that the demons, Satan knew that someday God will judge them? Alam niyo na Satan that God already prepared a place for them, the hell. Kasi para naman talaga yung Satan. Pero, since na alam nila yung time na yun mga kapatid, they are giving their best na mandamay. Kaya ang dami mga tao na dinadamay nila para in case na dumating man yung paghuhukom, marami silang madadamay na tao. Hindi sama-sama tayo. That's what they are doing their best to try to deceive all people para pagdating ng judgment nila, hindi lang sila doon mga kapatid. Kaya sabi niya, are you here? Are you come here to torment us before the time? 30. Now, a good way off from them, there was a herd of many swine feeding. Yun yung maganda. While they are, andun yung conversation, meron doong mga sa lugar, sa tabi, na may mga alagang hayop mga kapatid. Baboy. Okay? So, ibig sabihin yung lugar na ito, hindi mga Jewish. Kasi nag-aalaga sila ng baboy. So, there was many swine feeding. Pinapakain nila dyan sa bundok na yan, yung mga baboy mga kapatid. So, the demons begged him. Grabe mga kapatid, nagmakaawa yung mga demonyo sa ating Panginoon. So, the demons begged him, saying, if you cast us out, kung papaalisin mo kami sa katawan ng taong ito, sabi niya, permit us to go away in the herd of swine. So, payagan mo kami na pumasok na lang sa mga baboy. Hindi lang mga demons, hindi lang sila niniwala that Jesus is God. Makikita natin dito that they cannot do something without the permission of God. Tingin niyo, sabi niya, please, if you cast us out, papalisin mo kami, permit us, allow us. Kasi if Jesus will not allow, they cannot go inside. To come into the herd of swine, sa mga baboy na lang. Actually, sa isang passage mga kapatid, tinanong sila ng Panginoon, sabi niya, who are you? Sabi niya, we are legion. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, yung nag-possess sa mga dalawang tao na demon possess na to. Alam mo kung ilan yung legions? Ilan yung numbers ng legions na tinatawag?
Ang legions kasi, it's a term for military soldiers. Parang ano yan, it composed of 4,000 strong armies. Legions. So imagine ilan yung pumasok sa katawan ng tao na yon. Legions, mga kapatid, ang dami nila. Kaya no wonder, ayaw na ng mga tao dito dumaan kasi nga, they are carving their skin. Yung mukha nila siguro dugu-duguan na kasi nga kinakat nila yung katawan nila and pinaparusahan nila because the demons are always here to torment us, to destroy us, no? Para sirain tayo, mga kapatid. Kayo, dyan yung mga sila, no? Ang sabi niya, pupuntahin mo na lang kami sa mga baboy. And he said to them, ito yung sabi ng Panginoon, go. The Lord said, go. So when they have come out, nung lumabas sila, mga kapatid, they went into the herd of swine, and suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place into the sea. That is the place. Yung may church doon sa taas ng ano natin, there's a steep, di ba? That is the place where the swine ran off and fell. Ibig sabihin, this area during the time of the Lord Jesus Christ, possible na ang ocean ng Sea of Galilee, nakarating pa dito, umaabot pa dito, and perish in the water, mga kapatid. Nalubog sila sa tubig. Ito pa yung truth na nakita natin, mga kapatid. Yung wala nang iba come out na naman sa mga espiritu kundi in the name of the Lord. Diba? So, ibig sabihin, ang puso natin, mga kapatid, spiritually vacuum yan. If you don't have Jesus in your life, yung puso mo vacuum yan. And that's why there are so many people who are being possessed because that's one of the signs that they are far from Jesus. Kasi pag ang puso mo meron ng laman, mga kapatid, and that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, no evil spirit could enter your body. Okay? Kaya, the only solution for you to not to be filled by the devil, mga kapatid, those demons, if to fill your heart first with the Lord Jesus Christ. Mas maganda na yon kaysa sa yung mga demonyo yung mag-fill sa puso natin. Di ba? Kasi ang dami mga tao nakakaranas, nakukulong. Kasi why? Because their heart is filled not with the Word of God, but with different kind of word. Alak. Di ba? Ano pa? May mga tatay na nirip nila yung anak nila. Why? Because of drugs. Di ba? Iba yung nag-fill, mga kapatid. And that is part of the demons na ginagamit ng kaaway to destroy us. So sabi niya, ano nangyari? When you are filled with the evil spirit, hindi mo na sinasaktan yung sarili mo. You know, they run violently. Ganun naman talaga. Di ba? Yung mga nasasapian. Pati yung mga baboy na damay, mga kapatid. No? Di ba? Hindi naman tumatakbo yung baboy. Siksik nga eh. Ganun. Ito guys. Ito first time. Tumakbo ng violently. At wala nang magawa kundi doon sa ang nahulog sila. So that is the mountain where they ran and fell and died, mga kapatid. Namatay sila. And ano nangyari? Then those who kept them fled. So yung mga may alaga ng baboy, nagsitakbuhan sila. Kasi nga nagsitakbuhan din yung mga baboy niya. And they went into the city. Pumunta sila sa city. And then they told everything, including what had happened. Sinabihan nila yung mga nangyari. Happened to the demon possessed. Ibig sabihin, nakikita nila yung pagbabago ng nung umalis yung mga demons, mga kapatid, sa katawan ng tao na ito, nagbago sila. Kinento nila, mga kapatid, ito sa buong city, and behold, sabi niya, the whole city came to meet Jesus. Pumunta sila dito para ma-meet si Jesus, and when they saw him, they begged him to depart from their region. Pinag-uusapan nila na, Lord, umalis ka na lang dito. Kasi nga, mga kapatid, natatakot sila kasi baka mawalan sila ng trabaho, baka lahat ng mga baboy mamatay, di ba? Sa pinanggagawa niya. So this place, mga kapatid, ang isa sa mga nakita natin reason, the only person that could free someone from demon possess is the Lord. Okay? Hindi man tayo na demon possess, but there are something in our life, sabi ko nga, na nakulong tayo. Alam mo kung ano yun? Sin. We are being imprisoned by sin in our life. Diba? Sabi nga ni Apostle, bakit Lord, may mga bagay na ayaw kong gawin pero nagagawa ko? Pero yung mga bagay kung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Sabi niya, it is not me, but the sin inside me. My flesh is against me. Diba? Masarap yung bawal. Diba? Ice cream. May mga ganun. Ganun yung reality because our flesh always want to is craving sin. Yan yung sarili natin. That's why the only solution for us to be freed from sin, mga kapatid, in our life is to come to the Lord Jesus Christ. You need to feed your life with the Word of God and indeed to know more about Jesus. Kasi if you have Jesus in your life, if you have the Holy Spirit in your life, at least hindi man tayo maging perfect, unti-unting lilinisin ng Panginoon yung buhay natin at to the time na hindi man tayo perfect, mga kapatid, at least we keep on sinning less and less and less and less by the grace of God. Amen? Amen. So kasi kung hindi yung Panginoon yung nakalagay sa puso mo, natural, makamundo. Nako. Diba? And automatic yan, yung lalabas, mga kapatid, hindi ka man na demon possessed, pero mali. Magiging patuloy kang magkakasala and patuloy kang matatalo sa mga pagsubok. Kagaya ng dalawang ito, the only solution for them to free from their situation is to meet Jesus, mga kapatid. Kaya I hope in this place, ma-meet mo rin yung Panginoon. No, hindi man tayo na demon possessed, ma-meet mo siya and malaman mo na siya lang yung talaga makapagpalaya sa'yo sa lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi lang naman kasalanan. Baka ikaw ay bilanggo ngayon ng mga vices, di ba? Ng mga maling gawain, ano may name it, mga kapatid. Baka ikaw ngayon ay mahilig ka sa mga sugal. Dati marami akong kilala dito sa Haipa na nalulo, ang laki ng utang sa online Online. sabong, sa ganito, mga kapatid, nakakasira na. So, the only
person that could free us from that Sobra. temptation and sin is the Lord. So you need to fill your heart with the Lord Jesus Christ in order for you to be free. Kasi ang Israel magiging kasiraan sa atin kung hindi mo mamit yung Panginoon. Sayang. Pero andito na tayo sa lupang pangako. Kaya I hope Israel will change us for better and bless tayo ni Lord financially, spiritually, para pag-uwi natin, at least kahit paano, we are changing, mga kapatid. Okay? So ayan, dito po yung place. Kaya tinawag ngayon na Kersey, but during the time is Gadara Genesis. Let's pray. And then balik na tayo sa bus. Makaka-uwi na tayo. Salamat sa presence ng bawat isa. I hope we will meet you again sa mga susunod na trip natin. Panginoon, we thank you for this afternoon. Salamat, Panginoon, sa last day, last place na aming pinuntahan, Panginoon, dito po sa Kersey. Salamat, Lord, sa napangandang story dito. Thank you, Lord, for coming in this place to meet these two people to change their life, Panginoon. Ito po yung realidad. I hope na lahat po kami dito sa Israel, ma-meet ka namin, Panginoon, because the reality, once we met you, there will be changes in our life, Lord. And I pray for all the salvation of everyone here. I know may mga challenges kami. There are some things in our life na minsan ang hirap i-give up sa inyo, Panginoon. But Lord, tulungan niyo po kami by your grace. Palayain niyo po kami sa mga ganitong bagay. I know we have a lot of weaknesses, Panginoon, by your grace. Only one solution and to come to you. Kayo lang po yung kayang mag-enable sa amin na labanan yung mga ganitong sitwasyon, Lord. Continue to, Lord, to comfort them, comfort every one of us. Continue to prosper us in Israel. Ang gamitin mo yung buhay namin na bilang pagpapala, Panginoon, na mas lalo kaming mailapit ng bayan na ito sa inyo. Mas lalo ka naming makilala ng lubusan, Panginoon. Lord, indeed, apart from you, we are nothing. So, salamat Lord sa paglalakbay na ito. Purihin ka sa lahat naming ginawa. And patuloy po kaming bigyan ng kalakasan while we're here in Israel. I-bless na rin po kami financially and protect our family sa Pilipinas. And while we are staying here in Israel, may our life continue to be a blessing. And mas lalo ka naming makilala, Panginoong lubusan. So we love you, Lord. We give it all these things in Jesus' name. Amen. So, ayan, maraming salamat, mga kapatid. Thank you po, Pastor. Thank you. Yala. Do you ever feel you don't get out what you're putting in?